nakikita nyo yung ano ko, yung Hover Air X1 and DJI Air 2S. So almost yung mga ano niya, yung mga intelligent flight modes niya or yung autopilot na flight modes niya are almost the same, may pagka similarities. Yun nga lang, etong Hover Air X1 ay limited yung range niya and wala siyang physical remote controller, and di mo siya sa application papalipad ng yung autopilot niya or yung intelligent flight mode niya. Andito siya sa physical button, so dito mo siya pipiliin, while itong Air 2S ay sa application mo siya mapapalipad ng kanyang auto flight modes or yung intelligent flight modes. So sa video na to ay papakita ko sa inyo yung ano lang, yung dalawang flight modes lang na similar with each other, yung orbit and then yung tawag doon yung zoom, yung tawag dito zoom out, and then dito ay drone. So almost the same sila. So unahin ko tong ano, Hover Air X1. Syempre ito turn on natin. The later, itong Air 2S. Ito kasi ba, siset mo yung ano niya, masaset mo sa Air 2S yung ano niya, sa application yung current mode, follow. Masaset mo sa Air 2S yung ano niya, yung range niya, like sa drone and sa circle or orbit. Or dito naman zoom out, pero yun, naka set lang yung ano niya, yung range niya sa Hover Air X1, I think 6 meters lang. So piliin natin yung zoom out, orbit, bird eye, custom, dolly, hover, zoom out. so wala kang choice talaga kundi ikutin talaga lahat ng options. Di ka pwedeng mag shortcut. Ano ba, nandito ka talagang papunta siya ng right, wala kang option na mag shortcut papunta sa flight mode na gusto mo. Kailangan mo talagang ikutin yung lahat ng flight mode. So nasa zoom out tayo. Subukan natin yung zoom out. Ayan. Pakinggan natin kung ilang meters lang yung maximum na range nya. 9 meters, zoom out. Ayun, 9 meters. Buti 9 meters yung zoom out nya. So ayun yung Hover Air X1, zoom out siya. Ayan, nagpula, nag-red yung light indicator niya, yung front light, ibig sabihin nag-video na siya. Okay, so 9 meters, then babalik, nagpula ulit. After niyang mag 9 meters, titigil siya sa pagkuha ng video, then babalik ulit, hihinto. Ayan, bumalik siya. Yan, nag-green siya, nagbiblink yung green, ibig sabihin na naghahanap na siya ng landing spot. So kailangan mo nang ilagay yung palad mo sa ilalim ng ano ng aircraft para mag-land siya. So unlike ito Air 2S ay di mo kailangang ano, hindi siya nagla-land. Andiyan lang siya kasi may ano siya, may GPS. And then may physical remote. So naandyan lang siya sa ano, nag-hover lang siya, naghihintay lang siya ng next na command. So samantalang itong Hover Air X1, every time na matapos yung flight modes niya, intelligent flight modes, maglaland siya. Magbiblink yung front LED light niya na green, tapos you need to place your palm underneath the aircraft kasi maglaland na siya, or else sa ground siya maglaland. So next is orbit. So ito yung dalawa yata yung susubukan ko, or isa pa yung hover, or dito naman ay parang spotlight. Follow. Wag na muna follow. Orbit. So sa ibang video na lang yung ano, yung ibang intelligent flight mode sa bagano, para hindi masyado mahaba yung video. So orbit. So 6 meters yata yung range niya ulit. So let's try. And then later on, ito naman. Ayun, 6 meters. So lalayo siya ng 6 meters. Ayan, lalayo siya ng 6 meters. Then saka siya iikot. And then later on, etong Air 2S naman yung susubukan natin ng orbit.
and then zoom out or drone. So ayan na siya umiikot. Iniikutan ako. 6 meters lang yung range niya. So napaka-limited ang range niya. Kasi napakagaan niya lang eh. So kasi pagka medyo may hangin baka mag-fly away to. Kaya siguro limited lang yung ano niya. Limited lang yung range niya. Saka napaka super light kasi ng ano niya. Super lightweight, kaya in my opinion di mo talaga kailangan palayuin to kasi yun nga, yung risk ng fly away. Baka biglang magkaroon ng hangin. Ay, lumalapit na siya. So napakaganda rin na itong Hover Air X1, especially ang ano lang kasi na ito, ayan, nagbiblink na ulit. So ang ano lang kasi na ito is kailangan mo lang siyang paliparin or gamitin sa very calm day. Walang kahangin-hangin tulad gaya nito. Kasi yung risk ng fly away. Kasi napakagaan niya lang. So sobrang lightweight siya. Super lightweight, kaya kailangan sa ano talaga, sa walang hangin tulad nito. So subukan ko yung ano, yung hover lang. Yung parang spotlight lang dito sa Air 2S. Bird eye. Custom. Dolly hover. Yan, hover lang siya. Mag-hover lang siya. Nasa ano lang siya. Andyan lang siya sa ano niya. Sa spot niya, hindi siya ano, hindi siya alis. Parang spotlight sa ano. Sa Air 2S. Continue. Hover. Yan, andyan lang siya. So, napakagaling niya, napaka-steady niya. Kala mo may GPS eh. Pero wala siyang GPS. Pero kung mapapansin mo, nandiyan lang siya sa ano niya, sa spot niya. Ayun, no? Siguro yung ultrasonic sensor yung gumagana sa kanya. Ang tindi ang ultrasonic sensor niya. Nandiyan lang siya. Tingnan ko yung laloy ako ng unti kung kaya niya pa rin ma-detect. Kung gagalaw pa rin yung yan. Lumayaw ng konti. Ayun, de-detect niya pa rin ako. Galing din ng anong to. So yun yung ano, yung hover. Yung andyan lang siya. Tapos talagang tututukan ka lang, spotlight sa Air 2S. Tututukan ka lang niya kung kahit saan ka magpunta. Pero andyan lang siya sa ano niya, sa spot niya. Hindi siya aalis diyan. Ang galing nga, akala mo may GPS eh, napaka-steady niya eh. Andyan lang talaga sa ano niya eh, sa spot niya eh. Hindi siya magalaw-galaw eh, not unless na siguro may hangin. Pero tulad ditong walang kahangin-hangin, napaka ano, tingnan mo. Andyan lang siya oh. Okay. That's it, 3 flight modes lang. Ayan, so next is DJI Air 2S. Papakita ko rin sa inyo yung flight mode niya tulad ng orbit dito or circle sa Air 2S, then hover, or dito naman sa Air 2S spotlight, then 1 hour later. konting comparison lang. Dito ako sa quick shots, yun, quick shots, pero kailangan mag take off muna. Okay, take off. Yun. So tulad ng ginawa ko, yung unang gagawin ko ay hindi ko napapakita sa inyo yung ano, hindi ko napapakita yung application. Later na lang siguro, separate video. So master shots, hindi, quick shots. Yan, ano yung una kong ginawa, drone, yun. Yun, tulad dito sa drone, dito ka rin. Yun, tulad ng drone sa Hover Air X1. Yan, dito kasi may adjust mo yung distance. So dito, yung default distance, yung given distance, standard is 30 meters. So yung Hover Air is 9 meters. So napakalaking difference, no? So set ko lang siya sa 30 meters sa default setting. So 30 meters lang siya. Start.
Yun, may countdown siya pero hindi na capture na ano. So ayun na siya, 30 meters lang siya. Ayun na siya. Lumayo. 21 meters. Yun. So yun, actually ano lang pala siya, 25 meters. Pero baka kasama na yung distance niya bago siya nag-take off, bago siya nag-initiate ng drone niya, kasi medyo malayo siya sa ano ko, sa ganyan no. Siguro nabilang niya na rin niya ng ano, yung distance. Binilang niya na rin kasama na dun sa ano, sa distance niya. So another, tulad dun sa hover air ay circle. Yun, sa circle ganun din. May application kasi siya, yung DJI Air, DJI Fly Up. Yun. So sa circle dito, hindi siya maseset ng ano, hindi mo maseset ng distance. Wala siyang nakalagay na ano dito kung pwede mo siyang i-set ng distance kung saan siya magse-circle sa'yo. Wala, hindi nakalagay. Siguro kailangan mo lang i-maneuver ng ano, manual. Ikaw na lang magse-set. So start tayo. Yan, siguro mga ano yan, mga eto, siguro mga tulad nung sa hover air is 9 meters. Eto siguro mga 6 or 7 meters to. Lailan natin na konti. Yun, para halos katulad nung sa hover air, mga 9 meters. Siguro eto mga 9 meters. 5.7 nga lang eh. Tingnan natin. Okay, 6 meters, start. Yan. 3, 2, 1. So ito yung circle. Kung sa hover air naman, orbit. So umiikot siya. Iikutan din yung subject. Sundan ko na siya na camera para makita nyo sa video, kasi yun yung purpose ko dito eh. Yun. Then hindi siya bumabalik. Yung hover air X1 bumabalik siya sa kanyang starting position. Bumabalik siya sa kanyang starting position. Okay lang. So next yung ano naman, tulad ng ginawa ko sa hover, yung hover lang siya, nasa ano lang siya, nasa spot niya. Ito naman spotlight. So spotlight again, i-highlight natin yung subject. I'm sorry. So balik tayo sa camera mode pala. Yun. Then yan, skip yan, spotlight. Start. Yan, spotlight. Yan. Tulad sa hover air, sinusundan din tayo, pero nandiyan lang siya sa axis niya. So sa tingin ko mas stable to, kasi nga may GPS siya. So malaking advantage sa pag medyo may hangin. So yan kagandahan kay Air 2S. Although maingay, malaki, bulky. Tapos yun, kailangan talagang ano, mas maganda to kasi very stable to, especially tulad ng ano, pagka mahangin, pagka sa tabing dagat ka or sa very open space, very open space ka nagpalipad na ganito ng mga intelligent flight modes. So yun talaga ang ano, bentahin na ito. Hindi siya basta-basta tatangayin ng hangin, hindi siya basta-basta aalis sa pwesto niya, kasi nga may GPS siya. So maganda rin, maingay lang, and hindi siya ano, hindi siya discreet. Yung hover X1 napaka-discreet, halos di mo mapapansin eh. Pagka pinapasunod ko nga yun sa akin, halos wala makapansin na tao na sumusunod sa akin yung hover air. Anyway, so I think that's it. So tulad ng sinabi ko, pwede mo rin siyang i-hand catch. Hindi tulad ng di tulad ng hover air X1 ay naghihintay talaga siyang saluhin or i-hand catch. Ito, naandyan lang siya sa pwesto niya kasi nga GPS. And then yun talaga yata yung software ng yun talaga yung design ng software ng hover air X1 eh. Kasi
Una-una yung battery capacity niya is napakaliit lang. So very limited yung ano niya, yung very limited yung flight time niya. So every now and then kaya ganun siguro. Kaya pagka pinalan mo siya, hihinto yung mga motor niya. So makakapag-save ka ng ano ng battery. Kaya siguro ganun yung design niya. So malaking bagay sa pag-save ng battery yung ganun. Ito malaki yung battery capacity niya, kaya I think no need to land the aircraft every time you finish each flight, especially yung intelligent flight mode. Pero pwede mo rin siyang i-hand catch. Tingnan natin with the remote also. Okay, patayin na natin, then exit. Pwede mo rin siyang i-hand catch, pero I think it's unsafe i-hand catch to kasi napakalaki, saka napakalakas ng motor niya. Pero pwede rin, pull down mo lang yung throttle, then iabang mo na yung ano mo, iabang mo na yung palad mo for hand catch. Especially halimbawa kung hindi safe yung lugar, yung ground na paglalandingan mo, pwede mo rin siyang i-hand catch. Okay, hand catch natin. Sabay mo lang to na ibaba yung ano, yung throttle. Yan, medyo matagal nga lang ha.